May mga gabi talagang kahit gaano kakalalim ang tulog mo, may maririnig kang iyak na hindi mo alam kung sa panaginip lang o galing talaga sa dilim. Sa mga ganitong gabi, hindi ingay ng aso ang kinikilabutan ng tao, kundi iyak ng sanggol na walang sinuman ang may anak. Ganito nagsimula ang kwento ng mag-asawang albularyo, sina Mang Loren at Aling Delay. Hindi sila sikat, hindi rin sila mayaman. Pero sa mga liblib na baryo ng Kabisayaan, kilala silang magaling manggamot ng sakit na hindi kayang ipaliwanag ng ospital, sakit ng katawan, kaluluwa, o kung minsan mas malalim pa roon. Pero hindi laging ganito ang buhay nila. Si Mang Loren, dati batang kalye sa Maynila, tinakwil ng sariling pamilya matapos mapagbintangang nagnakaw ng perang hindi niya kinuha. Doon siya natutong maniwala sa mga bagay na hindi nakikita. Si Aling Deli naman, ulila sa murang edad, at lumaki sa piling ng isang matandang hilot sa bundok na nagsabing, ang mga sugat sa katawan, madaling gamutin. Pero ang sugat sa loob, kailangan ng dasal at lihim na gamot. Nagtagpo ang landas nila hindi sa harap ng altar, kundi sa tabi ng isang batang nilalagnat na ayaw gumaling. Doon nagsimula ang pagsasama nila, hindi lang bilang mag-asawa, kundi bilang mga albularyong handang magpagaling kahit walang bayad, kahit panganib pa ang kapalit. Isang araw, habang pauwi sila galing sa isang baryong humingi ng tulong para sa batang nag-aalburuto tuwing kabilugan ng buwan, napansin ni Aling Deli ang isang matandang babae na nakatayo sa gilid ng kalsada. Wala itong dala, walang bitbit, walang saplot sa paa, pero nakatingin ito sa kanila na para bang matagal na silang hinihintay. Loren, bulong ni Delay. Hindi yan taga rito. Hayaan mo na, sagot ni Mang Loren. Baka naliligaw lang. Pero ilang kilometro pa ang nilakad nila, nakita na naman nila ang matanda, ngayon ay nasa kabilang gilid ng kalsada, nakangiti. Pareho pa rin ang itsura, pareho ang suot parang hindi ito lumakad o sumakay. Parang nandyan lang talaga. Hindi nila pinansin, bagamat ramdam ni Deli ang pamimigat ng hangin. Tumahimik ang paligid. Ni kuliglig ay wala kang maririnig. Parang ang mundo'y huminto. Pagdating nila sa maliit na barangay ng Talahib, isang matandang lalaki ang humingi ng tulong sa kanila. May sakit po ang apo ko. Iba ang lagay at parang hindi tao ang dahilan. Puno ng kagubatan ang paligid ng Talahib. Walang signal. Walang kuryente. Pero may kakaibang sigla ang mga mata ng mga tao roon, siglang may tinatago. Pinatuloy sila sa kubo. Ang batang sinasabing may sakit hindi umiimik. Nakatitig lang sa kesam. Pero ang kinikilabutan ni Deli ay hindi ang itsura ng bata, kundi ang amoy sa paligid. Mabaho. Mabigat. Amoy na parang bulok na karne at insenso. Nang inusisa ni Mang Loren ang bata, napansin niyang may maliliit na hiwa sa talampakan nito. Parang kinayod ng kuko o tinusok ng matulis na kahoy. Napakunot ang noo niya. Sino nang gumagawa nito sa bata? Tahimik ang mga nakapaligid. Walang gustong magsalita. Hindi ho namin alam, sagot ng lolo. Pero baka sa mukha niya na may alam siya at may kinatatakutan. Gabi na nang nagdesisyon silang magpalipas muna sa lugar. Wala namang jeep o motor sa paligid. Sa gitna ng katahimikan, lumapit si Deli kay Loren. Parang may mali dito. Ang mga tao parang natatakot magsalita. At kanina, habang naghuhugas ako ng kamay sa poso, may narinig akong ungol sa likod ng bahay. Hayaan mo muna, sagot ni Loren. Bukas ng umaga, titingnan natin kung ano talaga ang nangyayari. Ngunit hindi sila umabot sa umaga. Mga bandang 2:00 ng madaling araw, ginising sila ng malalakas na kaluskos sa bubong. Parang may naglalakad. Mabigat. Mabagal. Sinilip ni Loren sa siwang ng bintana. Walang tao. Pero sa gilid ng kubo may aninong gumalaw. Hindi tao ang itsura, mahaba ang mga kamay at parang nakaluhod habang gumagapang. Tinakpan niya agad ang siwang. Gising na, bulong niya kay Delay. May mali talaga. Gisingin natin ang bata, umalis na tayo.
Pero nang binuksan nila ang silid ng bata, wala na ito sa banig. Nakaawang ang bintana, at sa lupa sa labas, may bakas ng mga paa. Maliliit at may dugong nagkalat. Nang sumigaw sila ng tulong, walang sumagot. Ang buong baryo tahimik. Wala ni isang ilaw. Wala ni isang boses. Doon na nila napansin, wala rin ang matandang lalaking nag-imbita sa kanila. At sa may puno ng balete sa di kalayuan, may nakita silang gumagalaw. Dahan-dahan. Gumagapang. At tila umuungol. Dito naputol ang pagre-record ni Mang Loren sa kanyang lumang tape recorder. Ang huling narinig sa tape ay tinig ni Deli, puno ng takot. Hindi sila tao, Loren, hindi sila tao. At saka isang napakalakas na sigaw. Hindi na muling nakita ang mag-asawa. Hanggang sa isang araw isang matandang babae ang natagpuan ng mga gwardya sa gilid ng highway. Pawisan, duguan ang paa, pero nakangiti. May natirang isa, sabi niya. Pero di siya tao. At babalik siya para sa inyo. Mula ng gabing yon sa talahib, hindi na naging matahimik ang buong kabundukan. Parang may naalimpungatang kasamaan. Sa mga susunod na linggo, paulit-ulit na binalita sa mga katabing barangay ang pagkawala ng mga tao, bata, matanda, kahit ang mga aso't manok sa bakuran. Tahimik ang mga pagdukot. Walang iyakan. Walang sapilitang labanan. Basta na lang nawawala. Parang hinihigop ng lupa o tinatangay ng hangin. Ngunit ang mas nakakakilabot, ilang araw matapos mawala ang mag-asawang albularyo, isang matandang babae ang biglang nagpakita sa gitna ng palengke sa bayan. Sa maruruming duster at buhaghag na buhok, inakala ng mga tao'y siraulo lamang ito. Pero isang batang tindero ang nagsabing, siya po yung babae sa kwento ng mag-asawang albularyo. Yung nakita nila sa kalsada bago sila nawala. Walang gustong lumapit sa matanda. Kahit ang mga pulis ay takot. Nakatitig lang siya sa malayo, paulit-ulit na binubulong, babawiin niya ang laman, babawiin niya ang utang. Sa kabilang banda, may isang batang lalaki sa bayan ng Bukal na hindi alam na ang kanyang tahimik na buhay ay unti-unti nang nabubuksan sa isang lihim na matagal nang ikinubli ng kanyang pamilya. Si Elias, 17 taong gulang, anak ng isang hilot na ngayoy pilay na at hindi na nakapagmamalas ng hilot. Lumaki siya sa payak na pamumuhay, laging nakalublob sa trabaho sa palayan, at kahit minsan ay hindi naniwala sa mga kwentong aswang o engkanto. Sa tingin niya, katang-isip lang ito ng matatanda para takutin ang mga batang dala. Pero noong gabi bago ang kanyang 18 na kaarawan, nagising siya sa panaginip. Sa panaginip na yon, may isang babae, nakaputing bestida, may mahabang buhok at matang tila umiiyak ng dugo. Elias, huwag kang lumapit sa anino. Huwag mong hahanapin ang katotohanan. Hindi pa panahon. Pagmulat niya, malamig ang pawis sa kanyang noo. Tahimik ang bahay, pero ramdam niyang may nakatingin. Nilingon niya ang bintana, may 2 pulang mata sa dilim, at isang aninong mabilis na nawala nang siya ay tumayo. Kinaumagahan, nagsimula na siyang mapansin ng mga tao. Hindi yung tipong pansin na magaan, kundi titig na may galit o takot. Ang kanyang kaibigan, si Pilo, na dati kasama niya sa bukid, biglang umiwas. Elias, may nagsasabing huwag na raw kitang samahan. May amoy ka raw na hindi pangkaraniwan. Nalito siya. Ano ng amoy? Umiling lang si Pilo. Hindi ko rin alam. Pero yung mga matatanda, parang may kinatatakutan sa'yo. Pag-uwi niya sa kanilang bahay, nadatnan niyang gising na ang kanyang ina, si Aling Rosa. Nanginginig ang mga kamay nito habang binubuklat ang isang lumang kahon sa ilalim ng aparador. Panahon na, bulong nito. Mula sa loob ng kahon, inilabas niya ang isang bagay na hindi pa kailanman ipinakita kay Elias, isang luma ngunit makinang na mutya. Parang bato, ngunit may liwanag sa loob na unti-unting umikot. Ito ang iniwan ng ama mo bago siya kinuha ng dilim, sabi ni Aling Rosa. Nagulat si Elias. Wala akong ama.
Sabi mo, hindi ko siya binura sa kwento mo para saktan ka, sagot ni Aling Rosa. Kundi para ilayo ka sa tadhana niya. Ang ama mo ay hindi basta tao. Isa siyang bantay ng mga hangganan, isang albularyong tagapagtanggol laban sa nilalang na hindi dapat lumalakad sa mundong ito. Nanlaki ang mata ni Elias. Bakit ngayon mo lang sinasabi sa akin to? Dahil pinili kong itago ka. Pero simula nang mawala ang mag-asawang sina Mang Loren at Deli, nagising muli ang kaguluhan. Ikaw na lang ang natitirang tagapagmana ng dugo. Ikaw ang huling pwedeng humawak sa mutyang yan. Tumayo si Elias. Ayoko. Hindi ako albularyo. Hindi ako gaya nila. Hindi mo kailangang maging gaya nila, sagot ng kanyang ina. Pero darating ang oras na hindi mo na maiiwasan ang laban. Kinagabihan, sa ilalim ng buwan, may dumating sa kanilang bakuran, isang matandang lalaki na balot sa balabal. Nang tinanong ni Elias kung sino siya, sagot nito, ako si Ambo, tagapagbantay ng mga lihim. Ako ang kasama ng ama mo sa huling paglalaban niya. Ako rin ang sumumpa sa kanya, na kung mawala man siya, ako ang hahanap sa anak niya. Nagpakita si Ambo ng isang makalumang pamaypay na may mga ukit. Ito ang kapilas ng mutyang hawak mo. Kapag pinagdikit yan, mabubuksan ang mata mo sa mga bagay na hindi kayang makita ng ordinaryong mata. Ayoko. Hindi ako handa. Gusto ko lang ng normal na buhay, tugon ni Elias, halatang nanginginig. Ngunit walang sagot si Ambo. Tumingin lang ito sa kanya at nagsabing, ang normal mong buhay ay matagal nang natapos. Isa ka sa pinakahuling liwanag na natitira sa mundong to, umalis si Elias sa kubo nila. Naglakad patungo sa bukid. Doon siya lumuhod sa ilalim ng buwan, nilapag ang mutya sa damuhan, at pasigaw na sinabing, kung totoo man to, bakit ako pa? Bakit ako pa? Hindi siya sinagot ng langit. Pero may malamig na hangin na dumaan. At sa liwanag ng buwan, nakita niyang may nakatayo sa gitna ng mga punong saging, isang babae. Puting-puti. Mahaba ang buhok. At sa halip na paa may buntot ng isda. Huwag mong sayangin ang dugo mong dala, Anya. Dumating na siya. At ikaw lang ang makakahadlang. Saka ito biglang naglaho. Kasabay ng pag-ikot ng liwanag mula sa mutya. Sa dulo ng gabing iyon, wala pa ring sagot si Elias. Pero alam niya, hindi na niya kayang takasan ang mundong dati tinatawanan lang niya. At sa ilalim ng lupa sa talahib may mga matang muling bumubukas. Mula ng gabing hinarap ni Elias ang babae sa may punong saging, hindi na siya muling naging katahimikan. Kahit sa gitna ng araw, ramdam niya ang presensya ng malamig na hangin na parang laging sumusunod sa kanya. Sa palayan, sa tabing ilog, maging sa loob ng kanilang bahay, may mga aninong dumaraan sa gilid ng mata niya. Minsan, akala niya'y alingaw-ngaw lang ng pagod. Pero habang tumatagal, mas nagiging totoo ang lahat. Hindi siya makatulog. Hindi rin makakain. Sa bawat pag-idlip, bumabalik sa isip niya ang panaginip, ang babae sa puti, ang mga matang pulang nakasilip sa dilim, at ang huling tinig ng ama niya, isang tinig na ngayon lang niya narinig ngunit ramdam niya sa puso, anak patawarin mo ako. Parang kinakalawang ang kalooban ni Elias. Hindi niya alam kung saan siya magsisimula. Galit siya sa ama niyang iniwan siya. Sa ina niyang naglihim sa kanya. Sa mundo na bigla na lang bumukas sa mga lihim na dapat sanay na natiling libingan. Bakit hindi niyo sinabi agad? Tanong niya minsang nag-uusap sila ni Aling Rosa, habang nagbubuklat ng lumang aklat ng dasal at orasyon. Dahil gusto ko sanang mailayo ka, sagot ng ina. Ayokong maranasan mo ang naranasan namin noon. Ang lamunin ng kadiliman habang buhay pa. Ang mawalan ng mga mahal mo, isa-isa. Ang hindi malaman kung gising ka pa o nasa bangungot na. Napayuko si Elias. Gusto niyang umiyak pero walang luhang lumalabas. Sa loob-loob niya, gusto lang niyang maging normal, makapagtapos, makahanap ng trabaho, magkaroon ng sariling pamilya. Hindi itong giyera sa pagitan ng liwanag at dilim.
Habang naglalakad siya pauwi galing sa palengke, naramdaman niyang may sumusunod. Sa likod niya may kaluskos ng mga yapak. Bumilis ang tibok ng puso niya. Tumigil siya. Wala. Tumingin sa paligid, tahimik ang paligid, pero hindi mapakali ang hangin. May amoy sa hangin, parang sunog na buhok at asim ng tuyong dugo. Sa gilid ng isang puno ng mangga may anino. Di kalakihan. Parang bata. Pero hindi normal ang itsura nito. Mapayat, tila butot balat. Mapula ang mata. At nangumiti ito, mahahaba ang ngipin, pangil. Napaatras si Elias. Bago pa siya makatakbo, biglang sumulpot si Ambo mula sa likod ng punong kawayan, hawak ang pamaypay na may ukit. Ikinaway niya ito, at biglang nagliyab ang paligid ng anino. Napasigaw ito. Napaurong. At saka naglaho sa isang ihip ng hangin. Tagasunod ng matandang itim, ani Ambo. Pinalilitaw na nila ang mga alagad nila. Malapit na siyang lumitaw muli. Hindi ko alam kung kakayanin ko to, sagot ni Elias. Hindi ako gaya ng tatay ko. Wala sa dugo ang lakas, ani Ambo. Nasa desisyong lumaban. At kung di mo pa kaya, turuan kita. Mula noon, gabi-gabi silang nag-ensayo sa likod ng bahay. Tinuruan si Elias kung paano gumamit ng mutya bilang panangga at paningin. Tinuruan siyang kumilala ng mga nilalang, tikbalang, tiyanak, manananggal. Tinuruan siyang makinig, hindi sa tenga, kundi sa pakiramdam. Pero habang lumalalim ang kaalaman niya, mas lalong lumalala ang pangitain niya. Minsan, habang nasa ilog, nakita niyang may batang babae sa pampang, umiiyak. Nilapitan niya ito, pero paglapit niya, nag-iba ang anyo nito, naging matandang babae na may humahabang liig, dumudura ng itim na laway. Napaatras siya, pero naalala niya ang dasal ni Ambo. Inusal niya ito, at nagsimulang sumiklab ang mutya sa kanyang palad. Nagsisigaw ang nilalang hanggang sa maglaho. Ngunit pagkatapos ng bawat laban, may kirot siyang hindi ginagamot ng dasal, ang pangungulila. Sa isang gabi, habang nag-aayos siya ng mga dahon ng sambong sa kanyang silid, tinanong niya ang ina, maminahal ba talaga ako ng tatay? Tahimik si Aling Rosa. Tumitig sa kanya habang may luha sa mata. Minahal ka niya ng higit pa sa buhay niya. Pero pinili niyang ilayo ka. Kasi alam niyang may darating na mas malakas at ikaw lang ang makakaharap. Hindi ba siya dapat ang lumaban? Hindi lahat ng digmaan pwedeng tapusin ng isang mandirigma. Minsan kailangan ng anak para itama ang kasaysayang nasira. Lumipas pa ang mga araw. Lalo pang dumalas ang pagkawala ng mga tao sa bayan. Minsang may nakita silang bakas ng paa sa bubong ng kapitbahay at dugo sa pinto. Wala na ang buong pamilya. At sa gitna ng kalsada, may nakasulat sa uling, isa pa. Malapit na. Kinabukasan, habang naglilinis si Elias sa likod ng bahay, may natagpuan siyang kahoy na may ukit ng mata at araw. Hinawakan niya ito. Biglang nagliyab ang mutya sa kanyang bulsa. At sa harap niya, lumitaw ang babaeng puti, ang nakita niya noon. Ang susi ay nasa kabibe ng diwata, sabi nito. Huwag kang padadala sa galit. Dahil sa sandaling yakapin mo ang dilim, ikaw ang magiging pintuan nila. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya, nanginginig. Ngunit bigla itong naglaho. At sa likod niya, isang tinig, mababa, malalim, parang galing sa ilalim ng lupa, hindi mo sila maliligtas. Huli na ang lahat. Paglingon niya, wala namang tao. Pero sa ilalim ng kanyang paa, ang damo ay naging itim. Sa gabing iyon, habang lahat ay tulog, si Elias ay nakatanaw sa buwan. Sa kanyang palad, ang mutya ay kumikislap. At sa dibdib niya, humihiyaw ang tanong, ako nga ba ang tagapagligtas o ako ang magiging tulay ng kadiliman? Simula nang tumapak si Elias sa dilim, hindi na muling bumalik ang katahimikan sa buong bayan ng Bukal. Araw-araw, may bagong insidente, isang bata na nawala habang naliligo sa ilog, mga alagang hayop na natagpo ang butot balat na lang,
at mga bangkay ng uwak na nagsusulputan sa harap ng mga tahanan. Sabi ng mga matatanda, masama raw ang dalang uwak, lalo na kung patay ito. Ngunit higit pa sa malas ang unti-unting lumalapit. Hindi na sila nagtatago, Elias, sabi ni Ambo isang hapon habang naglilinis sila ng mga talisman. Dati, ang mga nilalang ng dilim ay tahimik, gumagalaw lang kapag madilim na. Pero ngayon kahit tanghaling tapat, nararamdaman ko na sila. Nandito na sila sa paligid. Tumango lang si Elias, hawak pa rin ang mutyang kumikislap sa liwanag. Sa totoo lang, kahit ilang araw na siyang nagsasanay, kahit ilang dasal at orasyon na ang kanyang nai-memorize, ang totoo, takot pa rin siya. Lalo na kapag naaalala niya ang ama niyang hindi man lang niya nakilala. Ang ama na iniwan siya para sa labanang ito. Ako ba talaga ang dapat humarap sa kanila? Tanong niya sa sarili. Hindi ba dapat yung ama ko? O kahit si Ambo? Habang pinipigilan niya ang mga luha sa mata, biglang sumulpot si Pilo, ang matalik niyang kaibigan na ilang araw ding umiwas sa kanya. Elias, sabi nito, halatang nagdadalawang isip. Narinig ko ang nanay ko kagabi. Kausap niya yung matandang babae na may pulang mata. Nakiusap siyang huwag kunin ang kapatid ko. Nakita ko binigyan siya ng itim na alahas. Kapalit daw ng panata. Anong panata? Tanong ni Elias. Hindi ko alam, sagot ni Pilo, nanginginig. Pero mula noon, hindi na nagsasalita ang nanay ko. At yung kapatid ko tuwing gabi, nakangiti lang habang nakatitig sa kisam. Parang wala na siya. Napakagatlabi si Elias. Gusto niyang tumakbo. Gusto niyang tulungan si Pilo, pero alam niyang hindi sapat ang alam niya. Lalong hindi sapat ang tapang niya. Sasamahan kita, sabi niya sa wakas. Basta't huwag kang lalayo sa akin. Noong gabing iyon, pumunta sila sa bahay ni Pilo. Tahimik ang paligid, parang walang nakatira. Sa labas ng bahay, may mga ginupit na itim na papel na nakaayos sa hugis ng uwak. Sa hagdan, may mga tuyong dahon ng kamangyan. At sa pinto, isang matandang babae ang nakaupo, nakaputing bestida, nakangiti, at namumuti ang mata. Magkikita rin tayo, Elias, anya. Saka na lang. Hindi pa ngayon. Hindi sila lumapit. Hindi na kinailangan. Ramdam nila ang lamig na sumingit sa mga buto nila. Hindi ito lamig ng hangin kundi lamig ng patay. Umalis sila agad. Mabilis. Walang imikan. Sa bahay, pinagalitan si Elias ng ina. Bakit lumabas ka na naman? Hindi mo pa alam ang buong lakas nila. At mas delikado na ngayon. Hindi lang sila nagmamasid, kumikilos na sila. Hindi ko rin kaya to kung ako lang, sagot ni Elias. Kailangan kong matutong lumaban. Hindi lang para sa sarili ko. Para kay Pilo. Para sa bayan. Tumahimik si Aling Rosa. Maya-maya, pumasok siya sa lumang silid ng kanyang yumaong ama. Inilabas niya ang isang antigong kahon. Sa loob nito ay may isang maliit na kabibe, mapusyaw na asul, may ukit ng araw at buwan. Ito ang kabibe ng diwata, sabi niya. Ginamit ito ng tatay mo para buksan ang daan sa mundo ng mga nilalang. Pero isa rin itong babala, kapag binuksan mo ito, hindi ka na pwedeng umatras. Hinawakan ni Elias ang kabibe. Tumitibok ito, parang may buhay. Saang daan ako dadalhin ito? Sa gitna ng dilim, sagot ni Ambo, na ngayon ay nasa likuran na nila. Doon mo makikita ang ugat ng lahat ng kasamaan. Mula nang mahawakan ni Elias ang kabibe, nagsimula nang magbago ang panaginip niya. Gabi-gabi, naroon siya sa isang lumang simbahan sa gitna ng gubat. Walang tao. May altar na sira, mga kandilang walang apoy, at mga bintanang may pulang salamin. Sa harap ng altar, may anino, malaki, mabigat ang hininga, at may tunog na parang halakhak ng sanggol na nauubusan ng hangin. Pagising niya, laging may marka sa kanyang braso. Hugis daliri. At lagi sa parehong bahagi, sa pulso, kung saan tumitibok ang buhay.
Hinahanap ka na niya, ani Ambo isang umaga. Hindi lang dahil may mutya ka, kundi dahil ikaw ang magiging susi ng pagtawid niya. Bakit ako? Tanong ni Elias, halos pabulong. Bakit hindi si Itay? Siya ang albularyo. Siya ang sanay. Ako, dahil ikaw ang anak na hindi lumaki sa dilim, sagot ni Ambo. At ang lakas ng isang mandirigma ay hindi sa tagal ng laban kundi sa dahilan kung bakit siya lumalaban. Nang gabing iyon, habang nasa labas si Elias at nagpapahinga, may biglang dumaan na anino sa likod ng punong mangga. Sumunod agad si Elias, hawak ang kabibe. Pero sa kanyang paglapit, isang matangkad na nilalang ang biglang lumitaw, may pakpak ng paniki, balat na kulay abo, at mata na kulay itim na parang bangin. Wala kang laban, Elias, sabi nito, boses na parang halakhak at bulong sa isang tunog. Ang ama mo ay nabigo. Ikaw. Laruang nilalang lang sa harap ng gabi. Tumindig ang balahibo ni Elias. Nanginginig ang tuhod niya. Hindi siya makapagsalita. Pero sa kanyang dibdib, may naglalagablab, takot, pero hindi lang basta takot. Galit. Lumbay. At isang bagay na hindi pa niya kayang ipaliwanag, isang panata na hindi niya namamalayang unti-unting bumubuo. Hindi pa tapos ang laban, bulong niya. At hindi pa ako tapos. Sa likod ng nilalang, unti-unting nabasag ang hangin. Isang pulang pinto ang lumitaw, at sa likod nito, may mundong hindi pa niya kilala, pero unti-unti nang sumisilip. Sa gabing iyon, habang unti-unting bumubukas ang mga daan sa pagitan ng dilim at liwanag, isang tanong ang nanatili sa puso ni Elias. Kapag dumating ang huling gabi, ako pa rin ba ang lalaban, o ako na ang lalabanan? Mag-iisang linggo na mula nang bumulaga sa harap ni Elias ang pulang pintuang lumitaw sa gitna ng kabubatan, isang lagusan patungo sa mundong hindi niya palubos maintindihan. Simula noon, halos gabi-gabi na siyang binabangungot. Sa panaginip, nakikita niya ang kanyang sarili na unti-unting nilalamon ng anino, habang nasa di kalayuan, may isang batang umiiyak, paulit-ulit na tinatawag ang pangalan niya. Elias, tulungan mo ko. Elias, pero ang pinakakakaiba sa lahat ay hindi ang panaginip, kundi si Pilo. Simula noong gabing nakita nila ang matandang babae sa bahay nito, tila may nagbago sa kilos ng kanyang kaibigan. Tahimik. Laging nakayuko. At kung minsan, parang may kinakausap na wala namang ibang tao. Pinilit ni Elias na ipagkibit balikat ito, baka dala lang ng takot o trauma. Pero sa kaloob-looban niya, may bumubulong na, hindi lang takot yan. May tinatago si Pilo. Isang hapon, habang abala si Elias sa pag-aaral ng bagong orasyon kay Ambo, biglang may naramdaman siyang malamig na hangin na sumingit sa loob ng silid. Tumigil si Ambo sa pagsasalita. Tumingin sa paligid. May pumasok. Agad nilang isinara ang mga bintana. Binuksan ni Elias ang mutya, at nagsimulang magliwanag ito ng kulay asul. Sa liwanag, lumitaw ang anyo ng isang nilalang, hindi lubos na makita, parang usok na may hugis ng babae. At mula sa ulap nitong anyo, may lumabas na tinig, isa sa mga mahal mo ang nagtaksil. Isa sa kanila alagad ng dilim. Napasinghap si Elias. Sino? Ngunit bago pa man makasagot ang nilalang, biglang lumakas ang hangin. Nabuwal ang lamparang may apoy. Nawala ang anyo. Naiwan lang ang mutyang kumikislap at ang bigat sa dibdib ni Elias na parang unti-unti nang bumabagsak ang mundo sa balikat niya. Kinagabihan, pinuntahan niya si Pilo. Nakaupo ito sa ilalim ng puno ng bayabas, nakatitig sa lupa. Pilo, mahinang tawag ni Elias. May gusto akong itanong. Hindi lumingon si Pilo. Alam ko na. Anong alam mo? Na iniisip mong ako ang tinutukoy ng nilalang. Na ako ang traidor. Umiling si Elias. Hindi ko sinabing pero iniisip mo. At hindi kita masisisi. Saka ito tumayo at hinarap siya. Totoo. May tinatago ako. Tumigil ang oras sa pagitan nila.
Noong bata pa tayo nawala ang tatay ko. Akala mo, umalis lang siya, di ba? Pero ang totoo siya ang naging alagad ng matandang itim. At ako, anak ako ng nilalang na yon. Parang binagsakan ng bato ang dibdib ni Elias. Hindi siya makapaniwala. Anak ka ng nanghalimaw. Tumango si Pilo, nanginginig. Pero hindi ako tulad niya. Kaya ko siyang labanan. Kaya kitang tulungan. Kaya kong tumayo sa tabi mo. Kaya kung, bakit hindi mo sinabi noon pa, singhan ni Elias, nangingilid ang luha. Bakit mo ko pinaniwala na pareho tayong biktima, pareho tayong lumalaban? Dumiretso ng tingin si Pilo. Dahil takot akong mawala ka. Takot akong iwan mo ko. Ikaw lang ang kaibigan ko, Elias. Ikaw lang ang hindi tumingin sa akin na parang salot. Tahimik si Elias. Gusto niyang maniwala. Gusto niyang yakapin si Pilo at sabihing ayos lang ang lahat. Pero paano? Paano kung siya nga ang tinutukoy ng babala? Paano kung nilinlang siya ng sarili niyang kaibigan? Bago siya makasagot, isang matinding sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa itaas ng bundok. Sumunod ang lindol, mahina pero sapat para gumalaw ang lupa. At mula sa di kalayuan, nakita nila ang isang haliging itim na usok na tumataas sa kalangitan. Magsisimula na, bulong ni Ambo, na ngayoy nasa likod na pala nila. Ang pagbangon ng matandang itim. Ano nang ibig mong sabihin? Tanong ni Elias, nanginginig. Tumatayo na ang tulay sa pagitan ng dalawang mundo. At kung hindi mo pipigilan, ang buong bayan baka mawala sa isang gabi. Kinabukasan, nagsimulang malagas ang mga halaman. Ang mga puno parang pinaso. Ang mga ilog naging maitim ang tubig. May mga batang biglang nagkasakit na hindi gumagaling kahit anong gamot ang ibigay. At sa gitna ng kalsada, may isang itim na uwak na patay pero kumikindat. Habang lalong lumalala ang paligid, dumating sa bahay nila si Aling Rosa na halos mawalan ng ulirat. May dalang isang lumang sulat, galing kay Mang Loren, ang albularyong nawala sa talahib. Galing daw to sa isang matandang engkanto. Natagpuan sa ilalim ng puno sa gubat. Para raw sa'yo. Binuksan ni Elias ang sulat. May isang linya lang ito, ang dugo mong dala hindi lang sa liwanag galing. Napaupo siya. Halos hindi makahinga. Hindi lang si Pilo ang may itinatago pati ako. Lalong naging mabigat ang katahimikan sa paligid. Parang ang bawat tao sa paligid niya ay may tinatago, may kasaysayang pilit ikinukubli. At sa salamin ng bintana, sa dapit hapon, nakita niya ang sarili niyang refleksyon, at sa gilid ng leg niya may maitim na marka. Hugis kamay. At sa bawat araw na lumilipas, tila lalong lumalalim ang kulay nito. Tumayo si Elias. Lumapit kay Ambo. Sabihin mo sa akin ang totoo. Ano talaga ako? Saglit na katahimikan. Saka lang nagsalita si Ambo. Hindi lang tagapagmana. Isa kang pagitan. Dugo ng liwanag, laman ng dilim. At kapag dumating ang huling gabi, hindi na niya tinapos. Dahil sa di kalayuan, mula sa madilim na langit, may isang tinig na bumagsak gaya ng kulog, bumalik na ako. At sa hangin na amoy ni Elias ang dati amoy ng kanyang panaginip, sunog na balat at lumang dugo. Ang digmaan ay hindi na darating. Nandito na ito. Madilim ang kalangitan kahit tanghali pa lang. Parang nalunod sa ulap ang araw. Mula sa itaas ng bundok ng talahib, bumalot na ang itim na ulap, paikot, pababa, palapit, parang higanteng ahas na gumagapang sa lupa. Ang hangin ay mabigat, amoy sunog at nabubulok na laman. Walang tahol ng aso. Walang huni ng ibon. Tahimik ang buong bayan ng bukal. Tahimik pero hindi mapayapa. Tahimik dahil may kinikimkim na takot. Nasa paanan ng bundok si Elias, suot ang lumang damit ng ama niya, hawak ang mutya sa isa, at ang kabibe ng diwata sa isa pa. Kasama niya si Pilo, kahit alam niyang bitbit nito ang sariling dilim. Sa kanan nila, si Ambo, hawak ang pamaypay na may ukit,
at sa kaliwa, si Aling Rosa, kahit pilay, ay nagdala pa rin ng mga dahon, kandila, at lumang aklat ng orasyon. Elias, bulong ni Ambo habang naglalakad sila paakyat. Ito ang huling gabi. Sa oras na tumapak ka sa pinakagitna ng bundok na to, hindi ka na makakabalik na ikaw pa rin ang dati. Tumango lang si Elias. Hindi siya nagsalita. Hindi dahil hindi niya kaya, kundi dahil ayaw na niyang sabihing hindi siya handa. Dahil kahit ilang araw pa, ilang buwan pa, walang maghahanda sa iyo para sa mismong harap ng kadiliman. Maya-maya, biglang yumanig ang lupa. Mula sa gitna ng bundok, bumuka ang lupa, at mula roon, umahon ang nilalang na sa mga gabilang dapat nabubuhay. Matangkad. Balot ng usok. Walang mukha, pero may mga matang pula na tila apoy. Wala itong bibig, pero ang tinig nito'y pumasok sa isip ng bawat isa. Kay tagal kitang hinintay, anak ng ilaw at ng anino. Napaatras si Elias. Nanginginig ang mutya sa palad niya. Nang hawakan niya ang kabibe, biglang lumitaw ang liwanag mula rito, at sa harap nila, lumitaw ang diwata, ang parehong babaeng dumalaw sa kanyang panaginip. Elias, wika ng diwata, ikaw ang pintuan. Pero ikaw din ang susi. Kapag pinili mong sumuko, bubukas ang daan ng dilim. Kapag pinili mong lumaban, maaari pa nating isara ang daan. Pero may kapalit. Ano ng kapalit? Tanong ni Elias, halos hindi makalunok. Ang sarili mong anino. Hindi na nagtanong si Elias. Hindi na siya humingi ng paliwanag. Tumindig siya, huminga ng malalim at humarap sa nilalang. Ako si Elias. Anak ng albularyo. Anak ng babae ng liwanag. At kahit kalahating dilim ako ang pipigil sa iyo. Biglang sumiklab ang paligid. Uminit ang lupa. Lumipad ang mga bato. Ang hangin ay naging parang apoy. Mula sa katawan ng nilalang, lumabas ang mga aninong may pakpak, mga alagad ng matandang itim. Tiyanak. Sigbin. Manananggal. Lahat na nilalang sa alamat ay sabay-sabay na sumugod. Ngayon na, sigaw ni Ambo. Hinagis ni Aling Rosa ang isang buntal ng kandila sa lupa, sabay sabog ng puting apoy. Naging proteksyon ito sa paligid nila. Si Pilo ay humugot ng itim na bato mula sa kanyang bulsa, bato na ipinamana sa kanya ng kanyang amang alagad ng dilim. Gagamitin ko to para sa kabutihan, sigaw niya. Kahit pa ang dugo ko ay sa kanila. Si Elias ay sumigaw ng orasyon na ngayon niya lang nausal ng buong tapang. Kumislap ang mutya, at mula rito, lumabas ang sinag ng liwanag na tumama sa katawan ng halimaw. Pero hindi ito nasaktan. Ngumiti ito. Sa isip ni Elias, narinig niya, hindi mo ako pwedeng sirain. Dahil bahagi ako ng iyo. Biglang lumabas mula sa katawan ng halimaw ang anyo ni Elias, pero itim ang balat, pula ang mata, at may ngiting puno ng galit. Ito ang anino mong kinikimkim, wika ng diwata. Ito ang pananakot, ang galit, ang sakit sa puso mo. Ito ang sarili mong dilim. Hindi makagalaw si Elias. Sa harap niya, nakatayo ang sariling anyo na puno ng galit. Ang sarili niyang anyo na ilang ulit ng tinago at tinakasan. Ang Elias na hindi nakausap ang ama. Ang Elias na pinagtaksilan. Ang Elias na galit sa sariling dugo. Tumulo ang luha niya. Huwag mo akong labanan, wika ng anino. Yakapin mo ako. Dahil hanggang hindi mo tinatanggap kung sino ka, hindi ka kailanman magiging buo. Sa unang pagkakataon, hindi siya lumaban. Lumapit siya sa sarili niyang anino at niyakap ito. Biglang umilaw ang buong bundok. Napasigaw ang halimaw. Ang mga nilalang ng dilim ay unti-unting naglaho. Ang hangin ay bumalik sa dating lamig. Ang mga ulap ay nagsimulang humawi. Pero kasabay ng liwanag isang sigaw ang sumabog. Paglingon niya, nakita niyang tinamaan si Pilo ng isang patalim ng nilalang na huling lumapit bago maglaho. Napaupo ito sa damuhan, duguan. Pilo, sigaw ni Elias, halos mawalan ng hininga. Elias, mahina nitong sabi.
Salamat kahit anak ako ng dilim tinanggap mo pa rin ako, napapikit si Pilo, at saka nalagutan ng hininga sa mga palad ni Elias. Napasigaw si Elias sa sakit. Humagulgol. Niyakap ang katawan ng kaibigan. Sa gitna ng tagumpay, naroon pa rin ang kapalit, ang sakit ng pagkawala. Bumalik ang diwata. Naisara na ang daan. Pero hindi habang buhay. Darating ang panibagong henerasyon ng dilim. Kailangang may tagabantay. Tumayo si Elias. Pinunasan ang luha. Kung ganun ako na ang magiging bantay. Tahimik ang bundok. Ang liwanag ay unti-unting humupa. Ngunit sa ilalim ng mga ugat, sa kailaliman ng lupa, isang pulang mata ang muling dumilat. At sa hangin, may bulong na walang pinagmumulan, hindi pa ito tapos. 3 araw na mula nang maglaho ang ulap ng dilim sa bundok ng talahib. Muling sumikat ang araw, tumila ang malamig na hangin, at bumalik ang mga huni ng ibon. Ngunit sa kabila ng liwanag, nanatili ang lungkot sa puso ni Elias. Tahimik ang bayan ng bukal. Ang mga tao'y unti-unting nagsibalikan sa kalsada, sa palengke, sa mga taniman. Pero ramdam ng lahat may nawala. May binayaran. At may hindi na maibabalik. Sa gitna ng bakanteng lupa kung saan dating may lumang punong balete, nakaluhod si Elias. Sa harap niya, isang maliit na lapida. Wala itong magarang disenyo. Simple lang ang nakasulat, Pilo, anak ng anino, lumaban para sa liwanag. Hawak niya ang itim na batong iniwan ni Pilo, yung ginamit nito para labanan ang sarili niyang lahi. Ngayon, ito'y isa na lang malamig na bagay. Pero para kay Elias, ito ang pinakabigat na alaala. Patawad, kaibigan, bulong niya. Hindi kita nailigtas pero hindi rin ako titigil. Lumapit si Aling Rosa, may dalang pagkain. Hindi mo siya nabigo, anak, sabi nito. Nagbago siya. At ikaw ang dahilan kung bakit siya lumaban. Tahimik si Elias. Tumingala siya sa langit. Wala nang usok. Wala nang pula. Pero sa mata niya, parang naroon pa rin ang sigaw ng huling gabi. Pagka-uwi nila, sinimulan nilang ayusin ang bahay. Pinalitan ang mga sirang bubong, nilinis ang mga nasunog na halaman, at tinanggal ang mga lumang orasyon na kinain na ng panahon. Pero ang pinakamahalaga sa lahat, ibinalik nila ang dating silid ng kanyang ama. Sa loob nito, inayos ni Elias ang mga libro, orasyon, mga halamang gamot, at mga gamit sa panggagamot. Hindi para sambahin, kundi para ituloy. Mula ngayon, anya, ang tahanang to ay bukas para sa nangangailangan. Dumating si Ambo kinagabihan. May dalang maliit na sisidlan ng langis. Panahon na, sabi nito. Ipapasa ko na sa iyo ang panata ng mga bantay. Nang lumuhod si Elias sa gitna ng silid, pinahiran siya ni Ambo ng langis sa noo. Mula roon, isang sinag ng liwanag ang sumiklab at sandaling bumulag sa kanilang dalawa. Simula ngayon, wika ni Ambo, ikaw na ang tagapangalaga ng hangganan. Tagapagtanggol ng liwanag. Alagad ng balanse. Nang mawala ang liwanag, wala na si Ambo. Iniwan na siya. Tapos na ang papel ng matanda. Si Elias na ngayon ang bagong bantay. Sa sumunod na mga linggo, nagsimulang dumating ang mga tao. May lumapit na ina, humihingi ng lunas sa anak na hindi gumigising. May isang matanda, may sugat na hindi gumagaling. At may isa pang lalaki, dating alagad ng dilim, ngayoy humihingi ng kapatawaran. Isa-isa, tinanggap ni Elias. Hindi bilang tagapagligtas, kundi bilang isang taong minsang nawalan at ngayoy nagnanais lang ng kapayapaan. Isang gabi, habang nililinis niya ang bakuran, bigla siyang may narinig na bulong mula sa hangin. Mahinang tinig. Pamilyar. Elias, tumigil siya. Tumingin sa paligid. Wala namang tao. Pero sa di kalayuan, sa ilalim ng punong mangga, may anino ng batang lalaking nakatayo. Nakangiti. Nakataas ang kamay. Si Pilo. Hindi nagsalita si Elias.
Tumango lang siya at saka ngumiti. Hindi kita makakalimutan. Sa puso niya, ramdam niyang hindi talaga siya nag-iisa. Kahit ang mga nawala, kahit ang mga naging anino, ay bahagi pa rin ng liwanag na bumabalot ngayon sa kanya. Mula sa bintana ng silid ng kanyang ama, tanaw niya ang bundok ng talahib. Tahimik ito. Parang natutulog. Pero alam niyang hindi habang buhay ang kapayapaan. Darating ang panahon na muling babangon ang anino. At pag dumating ang panahong yon, handa na siya. Ngunit sa ngayon, ang kailangan ay hindi lakas, hindi sandata, kundi pagkalinga. Pagtanggap. Pagpapagaling. Bumalik si Elias sa silid. Kinuha ang mutya at kabibe at inilagay sa altar. Sa tabi nito, ang itim na bato ni Pilo. 3 bagay, liwanag, hangganan, at anino. 3 bahagi ng pagkatao niya. Hindi niya kailangang burahin ang anino niya. Dahil ang totoong liwanag ay hindi ang kawalan ng dilim kundi ang kakayahang harapin ito nang hindi nawawala ang sarili. Sa labas, nagsimula nang bumagsak ang ambon. Maliit. Malamig. Ngunit malinis. Sa bawat patak ng ulan, parang hinuhugasan ang lupang matagal nang nabalutan ng takot. At sa katahimikan ng gabi, isang batang albularyo ang muling nagsindi ng ilaw sa loob ng tahanang halos nalunod na ng kadiliman. Isang tahanan na ngayoy bukas sa lahat. Dahil minsan, ang pinakamatinding digmaan ay hindi sa pagitan ng tao at halimaw kundi sa loob ng sariling puso. At ang tunay na tagumpay ay hindi palaging sigaw ng panalo. Minsan, ito'y tahimik na bulong sa sarili na buhay ako. Lumaban ako. At kahit ako'y sugatan pinili kong magmahal pa rin.